Kabanata 39. Ang kasuotan ng mga pari. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Lanang kulay asul, kulay ube at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga pari. Mainam na lino, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulid. At inihalo sa paghabi sa lanang kulay asul, kulay ube at pula, at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tali na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod, nayari rin sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at binordahan din ng mga hibla ng ginto tulad ng iniutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at iniayos ito sa patungang ginto. Inuukit nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel nang mayari para itong isang magandang pantatak. Ang mga batoy ikinabit nila sa tali sa balikat ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pektoral. Magandang-maganda ang borda nito, tulad ng ephod at yari din sa mainam na lino, at lanang kulay asul, kulay ube at pula at mayroon din itong sinulid na ginto. Ito'y magkataklob at parisukat. 0.2 metro ang haba at ganoon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay ruby, topaz at karbungko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. At sa ikaapat, berilo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ng batong ginamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at itong ginawang panali sa pektoral. Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pektoral sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tig-isang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 patungang ginto sa tali sa balikat ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 argolya at ikinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pektoral. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa ibaba ng tali sa balikat. Sa may tahi, sa itaas ng pamigkis ng ephod. Ang argolya ng pektoral at ng ephod ay pinagkabit nila ng lubid na asul para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ephod. Ito'y yari sa lanang kulay asul at may butas na suotan ng ulo. Ang butas ay may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan nito'y nilagyan nila ng mga palawit na tila bunga ng punong granada. Ang mga ito'y yari sa pinong lino at lanang asul, kulay ube at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan, sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ay may isang hilera na mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito'y yari sa pinong lino, ganoon din ng turbante
ang mga sombrero, at ang mga linong sa lawal. Ang pamikis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asul, kulay ube at pula at binordahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita. Nakalaan kay Yahweh. Ito ay tinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kordong asul, tulad ng utos ni Yahweh. Natapos na ang toldang tipanan. Natapos nilang gawin ang toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh. Gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moises ang lahat, ang tabernakulo, ang tolda at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga patayo at pahalang na balangkas, tukod at mga tuntungan nito, ang mga pantakip na balat ng tupa na kinulayan ng pula, balat ng kambing at ang mga tabing, ang kaba ng tipan, ang mga pasanan nito at ang luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang mga kagamitan nito, at ang langis para sa mga ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ang kortina para sa pintuan ng tolda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso, kasama ang parilyang tanso, ang mga pasanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangganang tanso at ang patungan nito, ang mga kortina para sa bulwagan, ang mga poste at ang mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tolda at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal, ang banal na kasuotan ng paring sa Aaron, at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang mga pari. Lahat ng ito ay ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tiningnan ni Moises at binasbasan ng matiyak na nangyari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh. Kabanata 40. Ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaba ng tipan, at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaba ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at dooy maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos, isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglingkod sa akin bilang pari. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pari habang buhay. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh.
Kaya, ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito. Itinayo ang mga balangkas. Isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng iniutos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng kaban ng tipan ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng toldang tipanan sa may gawing hilaga ng tabernakulo sa labas ng tabing. Tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipanan sa gawing timog ng tabernakulo sa tapat ng mesa at iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng toldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan at dito niya inialay ang mga handog na sinusunog at mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar at ito'y nilagyan ng tubig. Doon naguhugas ng paa at kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa toldang tipanan o lalapit sa altar. Naguhugas sila tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tolda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moises ang lahat ng ipinagagawa sa kanya. Ang ulap at ang tabernakulo. Nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay, ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay.